damage sa individuals at sa society. Ako nakikita ko po, ang una talaga si Zuleika Lopez, nagpatawag ng rally yung mga DDS diyan sa veterans at saka sa EDSA Shrine. 25 lang, 30 lang ang umattend. Sabi, dagsa ang mga supporters ni BP Sara. Ang nagrarally doon, 30 persons lang. Pero tingnan mo yung nanonood sa vlog ng vlogger na yon. 6,000 ang actual concurrent viewers. Wala akong ganong viewers, ganong kalaki na 6,000, 7,000. So, ano po yun? Trolls yun. At dahil pinapatronize yung mga vloggers na to, ginaganaan silang mag-vlog kasi nagmo-monetize sila. Hindi yun dahil sa binabayaran. Kumbaga kumikita po yung vlogging dahil doon sa ganun. So meron ba tayong Mr. Chair, meron ba tayong parang kasi meron din naka-file dito na parang against sa mga troll farms, no? Pwedeng pagtingnan siguro, no? Kung Yes po, Mr. okay. So what about Sir Mark tsaka si Ma'am Malu. Apo. Mr. Chair, sa akin po medyo iba yung pananaw ko dito. Totoo, meron pong mga troll farms, meron talagang mga operator na ganun po yung ginagawa. Marami din po talaga yun. Pero sa case po ng DDS, marami din naman po sa kanila organic eh. Mga totoong kasi meron po ito po yung naging problema, Mr. Chair. Meron po tayong mga kababayan, naging pastime na po itong pakikipag-away sa kapwa Pilipino sa online. Parang pag may nakita sila na, uy, inaaway si Duterte, o pagtulungan natin to. Kumbaga, yun ang pastime nila, doon sila nalilibang na murahin si ganitong congressman, murahin si ganitong bastusin si presidente, pero lahat po yun online. Pero pag sa personal, hindi naman po sila bastos eh. Kumbaga, hindi naman po nila masasabi yun in person. Yung nga po, hindi nga po naka-attend yung karamihan po sa kanila dito. Pero yun po ang malungkot na nangyari sa kultura po natin dahil po kumbaga itong culture of hatred sa online na marami pong Pilipino uy, si Mark, hindi ko gusto sinasabi nito, sasabihan ko to ng mga masasakit na salita. Parang ganun po sila nagiging masaya eh. At hindi po ito mga bayaran, hindi po ito mga computer, mga totoong Pilipino po ito. Na kapag kaharap mo naman in person, hindi ka naman magawang mamura. Talagang pag sa online lang, siguro yung trip nila. So, ang ibig sabihin nun, hayaan na lang, no? Pwede po Hayaan yung na lang comment natin section yun. sa ibang mga Okay. Yun po palang gusto ko din sabihin, So, Mr. Chair. Like sa TikTok, pwede pong i-moderate yung mga comments, pwedeng isara. Tapos pwedeng i-approve lang kung ano yung gustong pumasok. Sa mga news outlets po, pwede din po nilang isara yung kanilang mga comment section sa mga Facebook posts para po hindi nag-aaway doon sa comment section nila yung mga Pilipino. Kasi po ang nangyayari, doon po nagbabardagulan, nagkakasakitan, parang sinasabi mo, Mr. Chair, sinasabi ni Mark na meron namang option na pwedeng tanggalin yung isara po yung comment isara po section yung- sa for different posts. not necessarily na i-curtail din natin yung mga opinion. Tsaka malaking bagay din po yung mga react sa Facebook eh. Kasi po, nagiging way of bullying din yung haha-react. Kasi po wala namang iba-ibang klase ng reaction pag sa Instagram tsaka sa ibang mga platform eh. Pero sa Facebook, di ba, merong like, merong love, may laugh, merong care, may iba-ibang react. Yung pong haha-react, nagagamit po pambubuli pag sa isang post. Kahit kunyari, seryoso po yung post ng ninyo o nung lalagyan at bubuhusan nila ng haha-react dahil kalabang kayo nung politiko na kasama po nila. So that becomes a form of bullying din po. So I'm not sure kung open si Facebook na bigyan ng option para alisin yung mga reacts, para like na lang lahat. Kasi pwede naman pong kunyari, yung post nyo, pwede ko namang i-share sa wall ko, tapos magsasalita ako ng contradicting, pero sa wall ko. Hindi po kailangang maging toxic dun po sa comment section. Thank you, Mr. Chair. So, meron po ba si Ma'am Malu? Mr. Chairman, Congresswoman, first, I think in the minimum, we need a code of ethics. Whether you agree with what is in the code of ethics, at least it prescribes a certain behavior for those who would go on a social media page. Second, I think I would suggest to the legislators and the politicians here
Facebook, which is number one in the Philippines, can actually provide free pulse of the public. You just have to understand the principle of the crowd, the principle of herds. And when you listen, when you post something and you ask reaction from the public, that is free and unfiltered. It is how you receive those comments that may not be to your liking. A focus group discussion would probably cost 500,000. Posting a line or two on a proposal, a bill, and seeking the pulse of the public is free. So I guess what am I saying? It can work both ways. For so long as the virality and the engagement is organic, I don't think we need to restrict expression. But in the minimum, let's have a code of ethics. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Ma'am, Thank you, Mr. Mr. Chair. Chair, pwede po magdagdag? Yes. Yan po. Gusto ko din pong idagdag din, pansinin niyo po sa aming mga vloggers, kahit yung mga nasa likod, karamihan po sa amin hindi na po nag-political vlogging sa Facebook. Kasi po ang ginawa po ni Facebook over the last few years, binaba po niya yung algorithm for politics sa platform niya. So pag naglabas ako ng post ng video about politics, hindi po siya kinakalat ni Facebook. So ang nangyari po sa amin, dahil hindi na kinakalat yung videos namin sa Facebook, lumipat kami sa TikTok, lumipat kami sa YouTube. Ang punto ko po, may kapangyarihan po yung mga platforms para pakontiin yung algorithm, para pakontiin yung views pagdating sa politika, para po hindi ganun katoxic. Kaya yung Facebook po ngayon, hindi po siya ganun katoxic. Kasi binabaan po niya yung pong algorithm for political posts. Lumipat po sa TikTok po ngayon nagbabardagulan yung karamihan po ng mga kababayan po natin. Thank you, Mr. Chair. So, okay ka na, Congresswoman? All right. So, we'll be asking our next interpellator, Congressman Dante Marcoleta. You have the floor now. And then after that will be Ma'am Geraldine. Maraming salamat, Mr. Chair. I'd like to ask any respondent present, Mr. Chair, if they can answer. Why did social media bloggers proliferate? Bakit po sila dumami? Mr. Chairman, if I may. Would you want to answer the Yes, sir. question? Anybody, Mr. Chair? You're raising your hand, ma'am. Yes, sir. Sige, go Bakit ahead. dumami? Because it is free. It's personalized. You hide behind the veneer of some lock their profile. So bakit dumami? It's the in thing, mabilis. Again, I go back to the 3 seconds rule. Hindi mo siya mahagilap. Pangatlo, dahil personalized, Filipinos are very personal. They're very private. But because of Facebook, you are able to immediately say something, post something, and if it virals or is shared, then to a certain degree na-discover mo yung kagandahan ng technology. It's just that syempre meron ring side na ina-abuse. So sir, libre yun. Imagine you talking to your loved ones free. TikTok created a different animal. But TikTok is very segmented. You want to talk with the youth, go TikTok. But you cannot carry, your messaging has to adjust to their level. You cannot be doing TikTok and talk about freedom or rights. You have to contextualize that. So, makikita nyo ho, ibang-iba. And the other thing that, it's not only Facebook, even IG, Filipinos are very visual. So, you take a picture na napaka-ordinaryo, they will not share. But you add color, you add culture, it becomes shareable. So these days, our world is becoming so small that you can actually send so many things and it becomes viral.
So Is it also possible, Mr. Chair, that they can get more information, they can share more information through social media than they can get from the mainstream media? pwede yun, sir. May replacement factor kasi ang mainstream media takes a while to print. But ito, at the moment, you get to push what is happening. And That sometimes they do not trust mainstream media for information. meron study, sir, na ganyan. Yes, because, Mr. Chair, ako po, biktima ko po nabiktima rin ako ng dalawang broad seat na yan. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina, when we started, if you remember, last January 13, this year, there was a huge rally that happened. And I think this is something that we can agree on without debating with one another. It was a huge rally. In Metro Manila alone, the two broad states I was referring to estimated the crowd to be in the vicinity of 1.8 million participants. And there were 12 more sites across the nation. So the total, according to estimates, should not be less than 4 million people. Pag binasa po ninyo yung dalawang broad seats, Mr. Chair, on December 14, where the event is supposed to be reported, hindi man lang po ako na-mention. I was one of the speakers in that youth rally. Ang ating Senate President po was not there. Pero was given at least 2 paragraphs doon sa kanilang. Meron pong mga politicians na dumalo doon, although they were not invited. Pero na-mention po silang lahat. Ako po na nagsalita close to about 1 hour. Ni anino ko po hindi nabanggit eh. Mr. Chair, kahit na po sana yung sinabi, there was a politician who spoke there. We don't know him at all. Baka okay na sa akin yun eh. Not even an asterisk. Mr. Chair, tingnan po ninyo yung slogan ng dalawang broad seats. Balanced news. Fearless views. How can you balance that news? When one of the actors there, ako po yung nag-provide ng context. Bakit po takot na takot sila na banggitin na sa... Siguro, Mr. Chair, kung baka may litrato akong maliit doon, baka mamaya nilagnat po yung editor doon. Yung isa pang broadsheet, truth shall prevail. Paano po? Nasaan po yung truth doon? Other politicians who just happened to be there, na-mention po lahat ang pangalan. Except me. So dito po, natitipon tayo ngayon para pag-usapan yung mga bagay-bagay na nai-report yung po talaga sobra. And I admit that. Kagaya po nung nangyari kanina ngayon. Yung iba naman po tama lang yung ginagawa nila, Mr. Chair, sapagkat they can criticize. Lalong-lalo na po doon sa mga public figures, ng public servants like us. Huwag po tayong balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Meron pa nga pong doctrine of fair comment. Ito po ay nagawa doon sa Borjal versus CA. Na kapag ka po yung isang pinag-uusapan relates to public interest, in public discourse, wag po tayong masyadong manipis. Talagang meron po silang karapatang i-criticize tayo. Tama po yun. Maliwanag po na nakalagay sa ating saligang batas. Pinoproteksyon na ng free speech. At pagka po public issues po, public discourse talaga, may karapatan sila kahit vlogger sila, kaya mag-criticize. Meron lamang po talagang dapat na limit lamang na dapat po yung mali siya ay wag namang pinakikiusap natin, wag naman nilang ilagay yon. Kanina po, napatunayan ko na po kanina na dahil ako po naglagay lang ng isang sa aming Facebook yata yon. Kinakamayan ko po ang ating former Vice President kasi nandun po ako sa Naga
napansin namin nung bago kami umalis, malapit po pala yung opisina niya doon sa aming sinakyan. Ay naipasya namin na bisitahin din ang ating Vice President. Para sa akin po wala naman pong masama siguro. Naipaliwanag ko lamang doon na I was running as an independent. Talaga naman po. So if I associate myself even personally to our public figures, at sinabi ko nga po doon, I can relate myself even personally, and even unity can begin in a handshake. Bakit naman po kailangan mag-vlog siya na yun po ipakulo at panlilin lang? Ngayon tinatanong ko po sa kanya kung ano yung panlilin lang doon. Doon hindi na po yun na public discourse Sana man lang kung sinabi niya yung pagka-handshake, mali. Okay lang yun Kagaya po nung sinabi ko rin kanina na may nakitandem po sa akin isang senatorial aspirant. Hindi naman po ako yung gumawa ng billboard. Pinatawad ko na po yung female blogger na yun Kasi kasama po yun sa ating buhay bilang public servant. Yan po talaga ay protected ng ating saligang batas. Ang medyo masakit lamang po yung nagpapanggap na akala mo responsible sila. Abogado pang naturingan at nagtuturo pala. Pagkatapos patututsadahan ka ng huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Wala naman po siyang maihayag na isang uri man lang na panlilin lang. Ayun na po yung nakakasakit. Nakakalin lang na po. Siya po yung nanlilin lang na, hindi po ako Naililigaw po niya yung marami. Ayoko po, Mr. Chair, na matapos tayo dito na parang kinakartel po ang rights ng mga vloggers. Hindi po, huwag natin gagawin yun. Sapagkat karapatan po nila na i-criticize tayo sa paraan na talagang kailangang mangyari yon. Pero wag silang magpapakasobra, kagaya po ng aking sinasabi kanina. At sabi niya, hindi siya mag-apologize sapagkat opinion niya. Pwede po bang mag-formulate ka ng opinion nang hindi mo naman kayang i-substantiate? Mag-charge ka ng isang tao na sasabihin mong nanlilin lang ng kapwa Pilipino at opinion mo pala yun? Yan po siguro yung dapat nating lamang nabigyan ng attention, Mr. Chair. Yung mga ganong klaseng mga pamamaraan ng pag-criticize sa atin nang wala namang basihan. Pag may basihan po, yun po yung sinasabi ng doctrine of fair comment. Basta mayroong pinagbasihan po na kinakailangan kang makriticize. But if unity begins with a handshake, ay sasabihin niya pong panlilin lang. Talaga po, hindi naman tama yun Kaya po sa ngalan po ng mga vloggers na kailangan din po natin sila, lalo na ang kinukomment po nila yung governance, okay lang po sa atin yun. Huwag po tayong magiging balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Kami po ay hindi balat sibuyas pagdating doon. Ngunit, kailangan tayuan naman po nila pagkaharap-harapan. Yung criticism po dapat merong basis. Kung wala pong basis, Mr. Chair, ay lalo pong napapahamak yung mga taong pinagsisilbihan nila. So, imbes na po sila yung makapag-inform, na ililigaw po nila yung marami sa atin. Yun po siguro yung dapat nating bigyan ng Katulad po ng binanggit ko kanina, sana maitanong ko po kay Dr. Rachel Khan kung nandyan pa po siya. I think yung ating pong akadema umalis na siya yung nasa online. Kasi kanina po, Mr. Paalam Chair, kanina. dinistinguish po niya yung misinformation, disinformation, at saka malinformation. Yun pong Maybe you can add, misinformation. yung isa nating academe nandito pa ba yung academe natin sa sa UP? Kung nandyan po siguro, wala na po ba? Pa-excuse na rin, Congressman Marcoleta. Yes, Mr. Chair, sinabi po sa misinformation, ito po ay karaniwan, nangyayari sa pagkakamali at wala naman siyang intensyon na iligaw yung ating publiko. Yung isa po yung disinformation, ito sinabi niya ito yung deliberate, ito yung manipulative. Dito po ay masasakop yung ginawa ng
Dalawang broadsheets. Deliberate po na ginawa nila eh. Manipulative sapagkat paano po nila ako naalis doon sa pangyayari noong January 13? Isa po ako sa nagsalita. Sana man lang may sinabi sila, meron pong isang taga-Congress ang nagsalita. Period. Okay na po sa akin yun. Pero totally po na obliterate po ako. Iyon po ay disinformation. Yun po ay hindi tama at nalilin lang po ang ating mga mamamayan. Lalo na po yung malinformation. Ito po ay nangaatake ng reputasyon. Ito po yung deepfake. Ito lamang po siguro yung inaatake natin. Pero po yung misinformation, nagkamali siya halimbawa, na-overlook po niya yung ibang mga bagay. Huwag po tayong masyadong maigpit sa kanila. Pabayaan po natin sila sapagkat nakakatulong naman sila. Baka naman sa ating pagmamadali po ay nagkakamali rin tayo. Hayaan natin silang i-criticize din nila tayo. Huwag lamang po yung talagang lantaran na po at deliberate. At kung titatanungin mo naman, wala naman po palang basihan kagaya po ng napatunayan ko sa hapong ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay, thank you so much, Congressman Marcoleta. I was supposed to ask you something about